Magandang araw sa mga mag-aaral sa ika-10 baitang. Panibagong araw at pagkakataon na naman ng pagkatuto, paglago at pagbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikang tiyak na kawiwilihan ninyo. Samahan ninyo ang inyong guro sa Filipino. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, sandali muna tayong yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Ngayong linggo ng pag-aaral natin sa ating asignaturang Pilipino ay ating lilinangin ang mga sumusunod na layunin o kasanayang pampagkatuto. Sa araling ito ikaw ay inaasahang A. Na ipahahayag ang mahahalagang kaisipan, pananaw sa nabasang mitolohiya. B. Na iuugnay ang mga kaisipang nakapaloob sa akda na nangyayari sa sariling karanasan, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig. C. Na iuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kayarian nito. D. Na ipahahayag ng malinaw ang sariling opinyon sa paksang tinalakay. Subukin bago tayo magtungo sa ating talakayan tungkol sa mitolohiya. Magkakaroon ka muna ng paunang pagtataya upang malaman ang iyong inisyal na kaalaman hinggil sa paksang tatalakayin. Paunang pagtataya ay panuto, basahin at unawain mong mabuti ang buod ng mitong, si malakas at si maganda, at sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Si malakas at maganda malungkot ang bathala noon dahil mag-isa lamang siya. Dahil dito ay naisipan niyang buwan ang malawak na kalangitan at binuo rin ang makinang na araw kasama ng iba pang bituing hindi mapigilan ang pagningning sa kalangitan. Ngunit hindi pa rin naging maligaya ang bathala kaya naman ikinumpas nito ang kanyang kamay at nabuo ang daigdig. Sa loob ng pabilog na hugis nito ay nabuhay ang iba't ibang nilalang tulad ng mga puno, halaman, isda at ang mga ibong malayang nakalilipad sa kalangitan. Mayroon ding mga anyong tubig tulad ng ilog at dagat ang walang patid sa pag-agos. Nalikha na nga ng bathala ang sanlibutan. Ang mga ibon ay walang ginawa kung hindi ang lumipad. Nang minsang mapadapo ang isang ibon sa kawayan, mayroon siyang kakaibang tinig na narinig sa loob nito. May tinig na nakikiusap na tuktukin ng ibon ang kawayan upang bamuka ito. Ginawa nga ng ibon at lumabas ang isang lalaki. Siya raw si Malakas. Muli siyang nakiusap sa ibon na tuktukin pa ang isa pang kawayan upang makalabas ang kasama niya sa loob. Ginawang muli ng ibon at lumabas ang isang dilag na ang ngalan ay Maganda. Isinakay ng ibon ang dalawa sa kanyang likod at dinala sa isang pulo kung saan nila sisimulan ang kanilang lahing kayumanggi. Batay sa nabasa, alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa mga katangian ng isang mito o mitolohiya? A. Nagsasalaysay ng mga pangyayaring may kaugnayan sa mga Diyos at Diyosa. B. Nagpapahayag ng opinyon hinggil sa isang paksa o issue. C. Nagpapaliwanag ng pinagmulan ng buhay sa daigdig. D. Kadalasang sa sinaunang panahon naganap ang isang mito. Ang sumusunod ay kabilang sa mga gamit ng isang mitolohiya noong unang panahon maliban sa isa. A. Nagpapaliwanag ng puwersa ng kalikasan. B. Isinasalaysay ang gawaing panrelihiyon. C. Nagpapahayag ng matinding damdamin. D. Maipaliwanag ang kasaysayan. 3. Isinakay ng ibon ang dalawa sa kanyang likod at dinala sa isang pulo kung saan nila sisimulan ang kanilang lahing kayumanggi. Ang mga tauhan sa bahaging ito ay tumutukoy sa anong lahi? A. Romano. B. Chino. C. Pilipino. Malay. D. Aprikano. 4. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng katangian ni na Malakas at Maganda sa kulturang Pilipino? A. Si Malakas ang nagrerepresenta na ang mga Pilipino ay palaban sa hamon ng buhay samantalang si Maganda ang nagrerepresenta na sa kabila ng mapait na pagsubok, may magandang mga bagay na sasalo sa iyo. B. Si Malakas ang nagrerepresenta ng pagiging malakas at masipag ng mga Pilipino sa kahit anumang aspekto samantalang si Maganda naman ang nagpapakita ng kagandahang panloob at panlabas ng mga Pilipina.
Malakas ang representasyon na ang mga Pilipino ay malalakas gaya ni Manny Pacquiao at iba pang mga atleta samantalang si Maganda ang nagpapakitang ang mga Pilipina ay palaban at laging nanalo sa mga beauty pageants. Si Malakas ay nagpapakitang makisig ang mga Pilipino samantalang si Maganda naman ang nagpapakita ng ideal na katangian ng isang Pilipina. 5. Ano ang kaugnayan ng pangkalahatang kaisipan sa mitong nabasa sa sarili, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig? Ipinakikita nito ang konsepto ng paglikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagsasalaysay. Nais nitong ipaliwanag ang pinagmulan ng mga sinaunang tao tungo sa pagkabuo ng pamilya, pamayanan at lipunan sa malikhaing kaparaanan. Isinalaysay nito ang pinanggalingan ng mga sinaunang Pilipino. Mula sa isang lalaki at babaeng bumuo ng pamilya at lumago patungo sa isang nagkakaisang pamayanan at lipunan. Sinais nitong patunayang ang mga Pilipino ay may sarili ring bersyon ng mito at hindi lamang mga kanluranin ang may kakayahan sa pagbuo ng mga kwento ng paglikha at pakikipagsapalaran. Ipinahahayag nito ang mayamang kulturang Pilipino na may kakayahang may bandera hindi lamang sa kapuluan kundi sa buong mundo. Panuto, piliin sa kahon ang angkop na salita batay sa kayarian nito at isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel upang mabuo ang diwa ng talata. Matapos may sulat ang salita, tukuyin ang kayarian nito kung ito ba ay payak, tambalan, may lapi o inuulit. Gayahin ang chart sa iyong sagutang papel. Sa isang malayong kaharian, naging matunog ang pangalang Psyche. Si Psyche ay hinahangaan ng lahat ng mga tao sa kanilang isa, salungguhit dahil sa kanyang angking kagandahan. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi maiwasan ang pagtingin sa kanya. Maging ang iba pa niyang dalawa, salungguhit ay hanga rin sa kanya. Bagaman maraming humahanga sa kanya, wala namang nang-ahas na siya'y ligawan at maging asawa. Kahit sa anumang parte ng mga tatlo, salungguhit ay wala ni isa. Kung kaya humingi ng tulong ang kanyang ama kay Apollo upang magkaroon na siya ng asawa. Iminungkahi niyang siya'y makapangangasawa ng isang nakatatakot na halimaw. Agad naming tumalima ang hari kung kaya kinaumagahan ay nagbihis na si Psyche upang siyang ikasal. Sa araw ng kanyang kasal ay mistula siyang ihahatid ng 4 salungguhit sa kanyang libingan. Nagsama sila ng kanyang naging asawa na sa unay akala niyang halimaw ngunit ito pala ay si Cupid na isang Diyos. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa dahil na rin sa utos ni Cupid na sinuway ni Psyche. Aksidenteng natuluan ng kumukulong langis ang balikat ng lalaki nang tiningnan ni Psyche ang mukha nito dahilan upang umalis ang lalaki. Hinarap ni Psyche ang lahat ng mga pagsubok na ibinigay ni Venus sa kanya. Matagumpay niyang nagawa ang lahat at muli silang nagsama ni Cupid. Nang sila'y naglima, salungguhit, si Psyche ay naging diyosa na. Si Panuto, pumili ng 5 pandiwa at saka bumuo ng makabuluhang pangungusap na nagsasaad ng aksyon, karanasan o pangyayari sa gutang papel. Mahusay! Nagawa mo ang paunang pagtataya upang malaman ang iyong kaalaman hinggil sa ating mga mapag-aaralan. Huwag kang mag-alala kung mababa man ang iyong nakuhang iskor. Pagkatapos ng araling ito ay tiyak mapatataas mo pa iyan at marami kang matututuhan. Magpatuloy pa tayo. Balikan noong nasa 9 na baitang ka, na pag-aralan mo ang Noli Me Tangere sa puso ng mga Asyano. Saksi ka sa pag-iibigan ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Gayon din ang malalimang pagtalakay sa mga kaganapan sa nobela. Ngayon, sikapin mong gawin ang kasunod na gawain sapagkat ito'y may kinalaman sa nilalaman ng akdang iyong babasahin at susuriin sa mga susunod na pahina. Alam kong magiging masaya ito para sa iyo kaya gawin mo na ito. Gawain 1. Pana ng pag-ibig Panuto, gumuhit ng malaking hugis puso sa iyong papel at sa loob nito, gumawa ng isang liham sa taong hinahangaan o itinatangi ng iyong puso. Isulat ang kanyang pangalan at katangiang taglay na dahilan ng iyong pagtatangi o paghahanga at kung ano ang kaya mong gawin para sa kanya. Mahusay! Matagumpay mong naisagawa ang unang gawain. Tayo bilang tao ay likas na umiibig sa kung sino man ang nagpapatibok ng ating puso. Dumarating sa puntong humihiling ka pa ng mga sensuals.
sa Panginoong Diyos sa kung sino ang nararapat o kung hindi naman kaya'y may tadhana ang taong nararapat at magtatagal para sa iyo. Ngunit lingid sa ating kaalaman, noong sinaunang panahon, humihiling na rin ang mga tao sa iba't ibang mga Diyos at Diyosa ng mga senyales kung sino ang nararapat na mga nilalang na kanilang iibigin. Tunghayan mo ang tungkol sa mitolohiya ng mga sinaunang Roman. Tuklasin narito ang isa sa mga bahagi ng mito mula sa Rome, Italy. Isinalaysay ni Apuleius, isang manunulat na Latino. Bahagi lamang ito ng mitong Metamorphosis na kilala rin sa tawag na The Golden Ass. Basahin at unawain mo ito upang matuklasan mo kung paano nakatutulong ang mitolohiya sa pagpapaunlad ng panitikang Filipino. Cupid at Psyche. Muling isinalaysay ni Alvin D. Mangawang. Noong unang panahon, mayroong isang hari na may 3 anak na babae. Isa si Psyche sa 3 magkakapatid at siya ang pinakamaganda sa kanila. Sa sobrang ganda ni Psyche ay talaga namang maraming humanga sa kanya. Sinasabi ring kahit ang diyosa ng kagandahang si Venus ay hindi kayang tumapat sa gandang taglay ni Psyche. Ikinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya ay ang pagkalimot ng mga kalalakihang magbigay ng alay. Maging ang kanyang templo ay napabayaan na rin. Ang dapat sanang atensyon at mga papuring para sa kanya ay napunta sa isang mortal. Dahil dito, nagalit si Venus at inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Si Cupid ang umibig kay Psyche na tila siya ang nabiktima ng sarili niyang pana. Inilihim ito ni Cupid sa kanyang ina, at dahil sa kampante naman si Venus sa kanyang anak, hindi na rin ito nag-usisa. Hindi umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang. Ngunit wala ring nagtangkang umibig sa kanya. Kahit na sobra ang pagmamahal ng mga Ginoo kay Psyche, ay sapat na sa kanila ang nakikita lang nila ang dalaga. Samantalang ang kanyang 2 kapatid ay nakapag-asawa na ng hari. Naging mapanglaw si Psyche sa mga nangyari. Kaya, naglakbay ang amang hari ni Psyche upang humingi ng payo kay Apollo, upang makahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Hindi alam ng amang hari na naunahan na siya ni Cupid upang hingin ang tulong ni Apollo. Kaya sinabi ni Apollo sa hari na makapapangasawa ng isang nakatatakot na halimaw ang kanyang anak at kailangang tumalima sa kanyang ipinayo. Nang nagawa na ng amang hari ang lahat ng ipinayo ni Apollo, ipinag-utos niyang bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang gayak pangkasal. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng bundok. Nang makarating sa bundok na paroroonan, naghintay ang magandang dalaga sa kanyang mapapangasawa. Walang kamalay-malay ang magandang dalaga na ang kanyang mapapangasawa ay ang Diyos ng pag-ibig na si Cupid. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Mahal na mahal nila ang bawat isa. Ngunit, may isang bagay ang hindi masilayan ni Psyche. Ang mukha ng kanyang kabiyak. Nangako si Psyche sa kanyang kabiyak na kahit kailan ay hindi niya sasabihin sa mga kapatid niyang hindi niya pa nasisilayan ang mukha ng kanyang asawa. Nangulila si Psyche sa kanyang mga kapatid, kung kaya't humiling siya sa kanyang asawa na sana'y makita niya ang mga ito. Pinagbigyan niya naman ito, kasabay ng pagbibigay muli ng paalala. Nang magkita ang magkakapatid, naging mausisa sila sa kanya.
Labis kasi ang yaman ng asawa ni Psyche na hindi mapapantayan ng kanilang mga napangasawa. Dahilan ito upang mabuo ang pangimbulo o selos sa kanilang mga puso. Sa pangalawang pagbisita nila ay isinalaysay ng kanyang mga kapatid ang nabuo nilang masamang balak. Sinulsulan nila itong suwayin ang kondisyon ng kanyang asawa. Sinabi nilang siya ay tunay na halimaw at siya rin ang papatay kay Psyche. Kaya upang hindi siya mapatay, kailangang unahan ni Psyche ang asawa. Agad namang nabuyo si Psyche sa sinabi ng kanyang mga kapatid. Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad na naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Sinindihan niya ang lampara. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ng itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita, kundi pinakagwapong nilalang sa mundo. Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki ay tila ba mas lalong tumingkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahihiyan at kawalan ng pagtitiwala, lumuhod siya at binalak na saksakin ang sarili. Nang akmanan niyang itatarak ang punyal sa kanyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punyal. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Sa pagnanais niyang pagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan niya ang pagtataksil ng asawa. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa, subalit paglabas niya, hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa. Ipinaliwanag nito kung sino siyang talaga. Hindi nabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Wika niya bago tuluyang lumipad papalayo. Nagsisisi si Psyche sa kanyang kasuklam-suklam na nagawa, kung kaya't para maipakita niya ang marubdob na pagsisisi at pagmamahal, nagpasya siyang hanapin ito. Nakarating siya sa tahanan ni Venus. Nagpasya siyang harapin ang mga pagsubok na ibibigay ng Diyosa para lamang muling maibalik ang tiwala at pagmamahal ni Cupid sa kanya. Nang malaman ni Venus ang nangyari kay Cupid, lalo itong nasuklam kay Psyche at siya ay pinahirapan ng husto. Binigyan niya si Psyche ng mga pagsubok. Unang pagsubok ay pagsamasamahin ng mga butong magkakauri. Bagaman nahirapan, nagawa niya ito sa tulong ng mga langgam. Pangalawang pagsubok ay ang pagkuha ng gintong balahibo mula sa mapanganib na tupa. Natutokso na siyang tumalon sa ilog, ngunit pinayuhan siya ng mga halaman ng tamang tiyempo. Hinintay niyang magtakip silim. Pauwi na ang mga tupa at nakakuha na siya ng gintong balahibo na nasabit sa mga sanga. Ikatlong pagsubok ay ang pagsalok ng itim na tubig mula sa itim na talon. Hindi madaling pagsubok, ngunit nairaos niya dahil tinulungan siya ng isang ibon upang makasalok ng tubig gamit ang prasko. At para sa huling pagsubok, pinakuha siya ng kahon upang humingi kay Proserpine ng kagandahan. Ito ang pinakamapanganib na pinagawa sa kanya. Ngunit, kagaya ng mga naunang pagsubok, ay tinulungan siya ng isang tore na makapunta sa kaharian sa ilalim ng lupa, sa kaharian ni Hades. Nakakuha siya ng kagandahan, ngunit natukso siyang buksan ng kahon upang kumuha ng kaunting ganda para magustuhan muli siya ni Cupid. Ngunit, siya ay nawalan ng malay. Nalaman ni Cupid ang pagpapahirap ni Venus kay Psyche,
kung kaya't dali-dali siyang nagtungo sa kanya upang ito'y iligtas. Nang makita ni Cupid si Psyche, kanya itong pinana ng kanyang palaso at pana. Nagising si Psyche. Tinulungan siya ni Cupid upang madala niya ang kahon kay Venus. Nagawa niya ang lahat ng pagsubok. At upang hindi na muling magambala pa ni Venus ang kanilang pag-iibigan, humingi na sila ng basbas kay Jupiter. Naging immortal na rin si Psyche sa pamamagitan ng pagkain ng ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos at Diyosa. Kalaunan, ang pag-ibig, si Cupid, at kaluluwa, si Psyche, ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama at hindi na mabubuwag kailanpaman.